lawsuits laban sa kanya. Mga kontrobersya. Si Erwin Tulfo ay hindi nakaligtas mula sa kontrobersya. Noong 2008, siya ay nahatulan ng Supreme Court ng Pilipinas dahil sa 4 na kaso ng libel na nagresulta sa multa. Isa pang malaking kontrobersya ang nangyari pagkatapos ng Manila hostage crisis noong 2010 kung saan siya ay pinuna dahil sa kanyang on-air interview kasama ang hostage taker na nagdulot umano ng paglala ng sitwasyon. Sa kabila ng mga hamon na ito, patuloy siyang naging aktibo hindi lamang bilang mamamahayag kundi pati na rin bilang politiko. Noong ika-26 ng Setyembre taong 2024, opisyal siyang inanunsyo bilang bahagi ng senatorial slate para sa halalan noong 2025. Paghahabol para sa katarungan. Isa si Tulfo sa mga pangunahing tagapagtaguyod para sa mga karapatan ng mamamayan. Kilala siya para sa pagtulong na may parating ang boses ng mga ordinaryong Pilipino na humaharap sa katiwalian o hindi makatarungang pagtrato mula sa gobyerno o malalaking institusyon. Maraming tao ang humingi ng tulong kay Tulfo upang masolusyonan ang kanilang mga problema.